Hari ng pelikulang Pilipino, Fernando Poe Jr., binigyang bugay sa huling pagkakataon. Ran, you are always a winner. Hindi ka natalo. And I will miss you. I will find it hard to accept that I will not be seeing you again. Bravo, Ronnie! Well done! Susan Roses, dinaig ng emosyon. At dating Pangulong Joseph Estrada, naluha sa pamamalam sa matalik na kaibigan. Habang nag-isa sa gitna ng lumbay, habang pag-ibig ko'y iyong sinasaktan. Manalig sana. Manalig sanang ikaw lamang. Magandang gabi po, ito ang 24 oras dahil hindi natutulog ang balita. Libo-libo katao ang nakilibing sa nag-iisang hari ng pelikulang Pilipino, si Fernando Poe Jr. Sa sobrang daming punga ng tao, nagmistulang undas sa Manila North Cemetery. Nakatutok si Maki Pulido. Sa mga bubong at puntod, nagsiakyatan ang mga tagahanga ni FPJ. Tila ayaw iwan ng kanilang idolo hanggang sa maihati dito sa huling hantungan. Dito na nagpalipas ng gabi ang karamihan, pero habang papalapit ang pagdating ng karwahe, parami ng parami ang mga tao. Sa kapal ng tao, nagmistulang araw ng undas ang North Cemetery dahil dito may mga nahimatay at may mga nanakawan. Hindi na nga napaurong ng mga marshal ang mga tao kaya't nahirapan ang pagbaba ng ataol mula sa karwahe. Bigyan po natin ang daan si FPJ! Marami ring nagpilit pumasok sa family plot kung saan inilibing si The King. Kaya't hindi natuloy ang plano na immediate family members lamang ang papasok sa mismong lugar ng libingan. Lord be with you. Si Father Sonny Ramirez ang nagbigay ng huling bendisyon sa mga labi ni FPJ. Sa buong seremonya, nagdamayan ang iniwang mag-ina ni The King. Nag-akap sila ng ilang beses at sabay umiyak. Habang pinapasok natin siya, dasalin natin ang rosaryo. Matapos ang bendisyon, binigyan ng pagkakataon ng mga kamag-anak na magpaalam kay FPJ. Lalong naging emosyonal nang hilingin ng kabiyak ni The King na buksan ang salamin ng kabaong at halikan ang labi ng asawa. Habang ipinapasok ang ataol sa puntod, dinarasal ang rosaryo. Bago ito tuluyang takpan, nag-alay ang pamilya ng mga bulaklak. Sa kabila ng emosyonal na tagpong ito, naging magulo ang paligid. Tinuloy ang planong pagpapalipad sa mga kalapati at lobong kulay asul at puti. Pero may nagpaulan pa rin ng rose petals. At nang matakpan ng puntod, hindi na nagtagal pa sina Susan Roses. Agad na silang umalis, kasama ibang miyembro ng pamilya at mga malalapit na kaibigan. Ako si Maki Pulido, nakatutok 24 oras. Inabot po ng mahigit 4 na oras ang funeral march mula sa simbahan ng Santo Domingo hanggang Manila North Cemetery. At halos bawat lugar na madaanan ng karwahe ng The King na babalot po ng kalungkutan. Nakatutok si Susan Enrique. Sa paghatid sa huling hantungan, napatunayang blockbuster si FPJ. Sa dami ng taong gustong masulyapan at maihatid si The King, nahirapang mailabas ang karwaheng may dala ng kanyang mga labi. Katakot-takot ang tulakan at balyahan sa loob at labas ng Santo Domingo Church. Ganap ng alas 5 ng umaga, sinimulan ang funeral march. Si Susan Roses, hindi na itinuloy ang balak na maglakad hanggang Manila North Cemetery.
Sakupin ng mga kamag-anak, kaibigan at fans ni FPJ ang magkabilang daan sa Quezon Avenue kaya't halos walang makaraan sa sasakyan. Pagdating ng karwahe ni FPJ sa Mabuhay Rotonda, nagkaroon ng komosyon. Hindi nakapagpigil ang mga fans ni FPJ kaya't halos dumugi ng karwahe. Taas po natin! Ilan din ang nambato. Paglampas ng rotonda, inula ng confetti ang funeral march. Pinaghandaan ng mga residenteng nakatira sa dinadaanan ng funeral march ang araw na ito. Ilan na nagsindi ng kandila. Ang iba, binitbit ang mga larawan ni FPJ. Hindi napigilan ng ilan ang mapaiyak. FPJ! Karamihan naman, ginunita ang kampanya ni The King. Sa bawat hakbang papalapit sa sementeryo, lumalakas ang sigawan. Sa Dimasalang Street, bulaklak ang sumalubong sa funeral march. Sa lahat ng lugar na dinaanan nito, isinisigaw ang pangalan ni FPJ. Lumalakas ang hiyawan habang lumalapit sa Manila North Cemetery. Sinundan ng helicopter ang funeral march. Mayat-maya ang paghagis nito ng mga confetti. Ang anak ni dating Pangulo Estrada na si Jude Estrada ang piloto. Ayon sa Arlington Chapel, hindi lalampas sa 1 milyong piso ang halaga ng ginasto sa funeral march hanggang sa paglilibing. Ito rin daw ang unang pagkakataong gumamit sila ng karwahe sa mahigit 4 na oras na funeral march. Ako si Susan Enriquez, nakatutok 24 oras. Bago pa man nagsimula ang marcha, bumuhos na ang emosyon sa Santo Domingo Church, lalo na nang dumating si dating Pangulong Joseph Estrada at nang makita niya sa unang pagkakataon ang mga labi ng matalik niyang kaibigan. Ito po ang nangyari. Nakatutok si PR Kanghel. Nahawi ang daan nang dumating si dating Pangulong Estrada sa lamay ni FPJ kagabi. Sinalubong siya ng masigabong palakpakan mula sa mga taga-suporta ni The King. Lahat nag-aabang sa muling pagkikita ng matalik na magkaibigan. Nakatitig lamang si Erap ng ilang segundo sa kanyang best friend. Maya-maya, umapaw na ang emosyon. Hiniling pa ni Erap na buksan ang ataol ni The King para mahaplos man lamang ito. Dito, hindi na napigilan ni Erap ang kanyang sarili. Sumunod, nilapitan na ni Erap si Susan Roses. He always engaged in boyish. Magkatabi ang dalawa habang isinasagawa ang necrological service. Lalong naging emosyonal ng kantahin ni Nonoy Zuniga ang kantang Doon Lang, isa sa mga paboritong kanta ni The King. Mismong si Erap daw ang nagpalit ng lyrics nito. Tunay na kaibigan at higit pa riyan, pinagsamahan natin ay walang hanggan. Ang layunin natin ay para sa ating bayan. Magkasangga tayo at walang iwanan. Iniwan mong lahat kaming nagmamahal sa'yo. Buong bayan nangulila sa paglisan mo. Kung maaari lang pigilan ikot ng mundo, sana'y laging kapiling ka at makasama ka sa tuwina. Paalam na. Bahagyang napangiti ni Erap ang may bahay ni The King nang katahin ng dating Pangulo ang sarili rin niyang komposisyon na kahit na magtiis. Kahit na magtiis ng matinding dusa, kahit apin mo ang aking pagsinta, lagi ikaw rin ang mamahalin tuwina. Palakpakan natin si Presidente Estrada. Matagal nang magkaibigan sina FPJ at Erap. Ilang pelikula na ang pinagsamahan nila at maging sa pagpasok sa politika, suportado nila ang isa't isa. Kaya si Erap,
binalikan ng mga nakalaban ni FPJ sa politika. Ako po'y inagawan ng pwesto bilang Pangulo. At si FPJ naman po ay ninakawan ng panalo bilang Pangulo. Dinaya raw ang kanyang kaibigan noong eleksyon. Inubos ang kaban ng bayan para gastusin ng kampanya. Ginamit ang COMELEC, NAMPREL, pati ng Kongreso at Senado. At ang buong makinarya ng pamahalaan upang tiyakin lang na matalo si Fernando Poe Jr. Nangako pa si Erap na ipagpapatuloy ang labang sinimula ng kanyang kaibigan. Pagtupad daw ito sa sumpaan nila ni The King na hanggang sa huli, walang iwanan. Pero bago pa sumikat ang araw nang umpisahan na ang funeral march papuntang Manila North Cemetery, si Erap bumiyahe na pabalik sa kanyang Tanay Rest House kung saan siya naka-house arrest dahil sa kasong plunder. Ako si Pia Arcangel, nakatutok, 24 oras. Puro po taga-showbiz ang nagsalita sa necrological service para kay FPJ kagabi. Pero bukod po sa papuri sa namayapa, naisingit pa nila ang banat sa Administrasyong Arroyo. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Halos hindi hiniwalayan ni Eddie Garcia si FPJ noong panahon ng kampanya. Kaya marami ang nag-abang kagabi nang magsalita na siya sa necrological services. Binasa niya isang sulat na puno ng pagmamahal para sa kaibigan. Naiyak si Garcia nang magpaalam ito sa kanyang kaibigan. Naroon din ang paboritong makeup artist ni FPJ na si Nanay Tinay na hindi na nakatapos sa pagbibigay ng tribute dahil sa matinding pagdadalamhati. May temang politika naman ang talumpati ng karamihan sa mga nagsalita. Si Dolphy binuhay ang usapin tungkol sa umunay dayaan noong eleksyon. Rani, nagtataka ko. Hindi ka natalo. Hindi ka natalo. Paano ka matatalo? Nakita mo naman ang tao. Magmula pa sa Arlington, sa St. Luke's pa lang, hanggang ngayon, ang pila. Si Richard Gomez tinawag na My President si The King. At ang direktor na si Joel Lamanga naman, dinaan sa tula ang pagbatiko sa mga nakabangga ni FPJ sa eleksyon. Wala na si Panday. Ang tunay na artista ng bayan. Ang tunay na simbolo ng pag-asa at katapatan. Pabuhay si FPJ! Pabuhay si Panday! Kagaya po ng mga banal sa langit, magsitayo tayong lahat at pasigabong palakpakan ang iharap natin sa ating nakdilang si FPJ. Ang tunay na simbolo ng sining at ng bayan, na ang sining kailanman ay hindi dapat humiwalay sa interes ng bayan. Mabuhay si FPJ! Mabuhay ang industriya ng pelikulang Pilipino! Mabuhay ang bayang ape! Salamat po. Na hindi naman... Mismong si Bishop Teodoro Bacani makahulugan ng mga salitang binitiwan sa kanyang sermon. You serve the Lord. You serve these people. May you go where you belong. To the heart of God. To the heart of our people. Si FPJ po, palakpakan natin ng malakas ngayon sapagkat nanalo si FPJ. Bukod sa misa kay The King kagabi, nagkaroon din ng misa bago siya ilabas ng simbahan kaninang madaling araw. Habang inaawit ang Ama Namin, tuluyan ng napaiyak si Susan Roses.
Paabot-abot naman ang pasasalamat ni Susan sa mga nakiramay. Pero nakakalungkot daw na hinaharang umano ng gobyerno ang iba pang taga-suporta ni FPJ mula probinsya. Pagbigyan nyo naman po sila. Huwag po ninyong pigilin. Pero ang pinakamahalagang pasasalamat, dinaan niya sa dasal. Thank you so much for the 36 years you've given us together. I will be forever grateful to you, O Lord. Thank you. Pagkatapos nito, binigyan ng pagkakataon ng pamilya Po na sulyapan ang mga labi ni The King bago ito dalhin sa North Cemetery. Dito, bumigay na si Susan. Buti na lang, naroon ang anak ni Susan na si Mary Grace at mga pamangkin na naging sandigan niya sa oras ng pagdadalamhati. Si Ronyan, anak ni FPJ sa artistang si Ana Marin, tila dumidistansya. Pagkatapos nito, binuhat na ng ilang taga-showbiz at politiko ang ataol ni FPJ para ihatid ito sa kanyang huling hantungan. Ako si Sandra Aguinaldo, nakatutok 24 oras. At sa kabila po ng paulit-ulit na pakiusap ng pamilya Po, hindi naiwasang mahaluan ng politika ang mismong libing ni FPJ. Yan po ang tinutukan ni Rafi Tima. Bukang liwayway sa araw ng libing ni The King, nag-ipon-ipon na sa gate ng Manila North Cemetery ang mga tagahanga ni FPJ. Dito rin nakaabang ang mga grupong sumuporta kay The King noong eleksyon. Sa kabila ng pakiusap ng pamilya Po na huwag haluan ng politika ang libing ni FPJ, hindi sila napigilang ipahayag ang kanilang damdamin. Gloria resign! Gloria! Sa ruta ng funeral march, sinamantala rin ng ibang grupo ang dami ng tao. Nagpamigay sila ng mga anti-PGMA leaflet sa mga nakikipaglibing. Nagkalat din ang mga streamer na nagpapahiwatig na hindi ito ang huling pagkakataon na makikita ang mga taga-suporta ng FPJ sa kalye. Pagpasok ng karwahe ni FPJ sa Manila North Cemetery, isang programa naman ang isinagawa sa gate ng sementeryo. Ang kanilang tema, politika. Kahirapan, gutom, yan ang nakikita ni FPJ. Wala siyang magawa, alam niyang siyang nanalo dahil tayo ang nagsabi. Sa loob ng sementeryo, ganito rin ang eksena. Halos sa pawa ng animo isang political rally, ang emosyonal na eksena habang isinasara na ang nicho ni FPJ. Isang bagong umaga para sa bagong Pilipinas! FPJ! Ang sekretary naman ni FPJ na si Susan Tagle, palaban din ang tema ng pananalita. Tuloy ang laban ni Fernando Po! Darating din ang bagong umaga! Sa kabuuan, wala namang nangyaring kaguluhan. Ang mga mensahe ng politika natabunan ng pagdadalamhati sa pagpanaw ng hari ng pelikulang Pilipino. Ako si Rafi Tima, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, sa kabuuan po ay naging mapayapa ang mahigit 4 na oras na funeral march ni FPJ bukod po sa nakawan ng cellphone. Walang naiulat na malakihang insidente ng karahasan. Nakatutok si Maris Sumali. Libo-libong pulis ang ipinakalat kanina sa kahabaan ng funeral march mula Santo Domingo hanggang Manila North Cemetery. Pero halos hindi sila nakatawag ng pansin dahil nagsilbi lang silang backup na mga security marshal na itinalaga ng kampo ni FPJ. Marami sa mahigit 1,000 pulis na itinalagay na kapang-sibilyan at walang dalang armas. Mahigpit na binilin din ang maximum tolerance. Hindi rin ginamit ang mga crowd control teams na madalas pantapat sa mga nagrarally. Para po hindi po maging provocative, hindi makitang parang sila ay haharangin o sila ay kukonfrontahin. 2 hanggang 3 milyong supporter at kaibigan ni FPJ ang inaasang sasama sa funeral march, kaya inihanda ang 5 batalyon ng mga sundalo at mga tangke. Pero na-overestimate raw nila ito, kaya't ang mga tangke at sundalo natenga sa loob ng kampo. Humigit kumulang 3 milyong katao ang inaasahan dadagsa para saksihan ang libing ni FPJ. Pero ayon sa tansya ng PNP, daan-daan libo lamang ang dumating. Kaya naman talaga raw naging maayos at payapa ang pagdadala sa huling hantungan ni The King.
tayo ay naghahanda parati kung ano yung pinaka-the worst situation. Naging peaceful yung funeral march at saka yung actual burial. Wala namang naiulat na matinding insidente ng krimen o kaguluhan sa buong maghapon, bukod sa mga insidente ng pagnanakaw ng cellphone ng mga mapagsamantala, pati nga ilang media at artista na biktima. Ako si Maris Umali, nakatutok 24 oras. Punong-puno rin po ng emosyon ang libing ni Casey De Venecia, ang bunsong anak ni House Speaker Jose De Venecia. Pati si Pangulong Gloria Macapagal Arroyo napaluha, nakatutok si Lea Alvis. Inihahatid ang mga abo ng bunsong si Casey sa altar ng simbahan ng Santuario de San Antonio, tumutulo na ang luha ng may bahay ni Speaker Jose De Venecia na si Gina De Venecia. Lalo pang bumuhos ang luha niya nang awitin ni Lea Salonga ang kantang Only Hope. Pati si Pangulong Arroyo hindi napigilang maluha. Isa ito sa madalang na pagkakataong nakita ng publiko na tumulo ang luha ng Pangulo. Nagbigay ng eulogy para kay Casey ang kanyang mga kapatid, kaibigan, pinsan, ninong at ninang. Kwento ng kanyang ninang na si Chris Aquino, gusto raw ni Casey na maging artista. Nanghihinayang si Chris na hindi niya masyadong nagampanan ng papel bilang ninang ni Casey, pero may pangako siya rito. I started my ninang duties a little late. And it breaks my heart that it was on the day that Manong Jo and Manay Gina's house burned down that I sent my Christmas gift to Casey. I may not have been a good ninang in the sense that I missed out on many gifts. But now I promise you this. I promise to try my best to make your mom and dad learn to smile again. Ibinahagi naman ng kuya ni Casey na si Chris ang pighating na dama noong araw na masawi ang kapatid na itinuturing din niyang pinakamatalik na kaibigan. It was those handlebars that prevented her escape, the ones which we thought would shield us from interlopers and the dangers that a political life entailed. Pero gaya ng ibang miyembro ng pamilya, pinapalaya na niya si Casey. I miss you, Casey. I love you so much. Till we meet again. Nagpasalamat si Speaker De Venecia sa lahat ng nakiramay sa pamilya. Anya, ang pagpanaw ng mahal na bunso ang pinakamasakit na nangyari sa kanyang buhay. I lost the biggest political battle of my life, but all this incredible pain and tragedies that I went through are nothing compared to the grief of losing a daughter who's so young and so innocent and the light of our life. Pagkatapos ng misa, ginawa ang makahulugang send-off para kay Casey. Habang inaawit ni Lea Salonga ang pinakapaboritong kanta nito, nagpalipad ang mga paru-paro at lobo. Simbolo ng maraming bagay tungkol kay Casey, pero ang pinakamahalaga ay ang pagpapaubaya nila kay Casey sa may likha. Pagkatapos nito, dinala na ng pamilya ang mga abo ni Casey sa crypt ng simbahan. Hiniling nilang maging pribado ang sandaling ito. Ako si Lea Alvis, nakatutok 24 oras. Susunod, kabayong humila sa karwahe ni FPJ, tila nakiramay din sa pagpanaw ni The King. At grupo ni Eli Pamatong, di pinayagang makalapit sa Manila North Cemetery. Tutok mga kapuso dito sa 24 oras. Mga kapuso, napapanood pa rin po ang 24 oras sa malaking electronic billboard ng Mercury Drug sa Plaza Miranda sa Quiapo, Maynila. Hanggang ngayong gabi po magagalan. At kahit tapos na po ang libing ni FPJ, may mga tagahanga pa siya na humabol pa rin para lang masulyapan man lang ang puntod ni The King. Nakatutok po sa Manila North Cemetery live si Cesar Apolinario. Cesar, kamusta dyan? Mike, mula kaninang umaga ay walang patid ang pagdalaw ng mga tagahanga ni The King dito sa kanyang puntod. Patunay lang daw na marami pa rin ang nagmamahal sa nag-iisang hari ng pelikulang Pilipino. Our exile
Nang maihimlay ang labi ni The King, sabay-sabay nagsiuwian ang mga kamag-anak, taga-suporta at mga kaibigan ni FPJ. Nang kumaunti ang tao, isa-isa namang nagdatingan ng iba pang gustong makiramay gaya ng pamilyang ito na paulit-ulit na isinigaw ang pangalan ni The King. Humabol lang daw ang ilan, hindi raw kasi nakapasok sa burol ng kanilang idolo, kaya ibinuhos nila ang emosyon ng marating ang puntod ni FPJ. May ilang nagtiyaga na lang sa labas ng sementeryo gaya ng mamang ito na gumagaya sa kanyang idolo. Para naman kay Iris Lopez, hindi raw sapat na makiramay siya. Malaki raw kasi ang naitulong ni The King sa mga tulad niyang stunt woman. Kaya kahit walang bayad, kahit matsansingan at masaktan, sumama siya sa marshal na nangasiwa sa seguridad. Kasi talagang mahal na mahal po namo si manager po. Dahil napakabait niyang tao. Kaya sayang nga, sana ako na lang kinuha para marami pa siyang matulungang mga tao. Ang kasama ni Iris sa si Lorna Castardo nahilo dahil sa dami ng tao. Pero ayos lang daw dahil para naman ito sa kanyang idolo. Okay lang naman. Dapat ang mga tao, syempre, cooperate din. May ilan ding volunteer na namulot ng kalat at tumulong sa paglilinis ng sementeryo. Wala raw kapalit ang kanilang ginagawang serbisyo. Mike, 20 katao na lang ang narito ngayon sa puntod ni FPJ at hihintayin na lang daw nila na maubos ang itinirik na kandila saka sila uuwi. Mike? Maraming salamat, Cesar Apolinario, nakatutok live mula sa Manila North Cemetery. Di po natin makakaila mga kapuso ang naging marka ni Fernando Poe Jr. sa mundo ng politika. Kaya ang kanyang mga tagahanga sinubaybayan, maging ang 8 gabing burol ng kanilang idol. Nakatutok si June Veneracion. Sa mga unang araw pa lang ng burol ni FPJ, hindi na mabilang ang mga taong lumuha nang makita nila ang sinapit ng hari ng pelikulang Pilipino. Hindi siya bayan Ikaw marami kayo tutulong kung ba't ikaw ang kinuha nila? Bakit ka kinuha? Hindi mo nila kami! Pa ang emosyon sa eulogy para kay The King kaninang madaling araw. Kahit pa hindi sila pinapasok sa loob ng simbahan. At nang ilabas na ang mga labi ni The King sa simbahan, para siyang naging isang santo na pinagkaguluhan ng mga deboto. Di alintana ang peligro, masulyapan lang ang kanilang inidolong aktor. Wala na nga si The King, pero ang kanyang mga alaala ay mananatiling buhay sa puso't isipan ng mga taong napamahal sa kanya. Ako si June Veneracion, nakatutok 24 oras. Todo higpit naman pong seguridad sa Malacanang sa araw ng libing ni FPJ. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Naging mas mahigpit ang seguridad sa paligid ng Malacanang kaninang hating gabi. We are deeply concerned. Kinumpirma ni DOJ Secretary Raul Gonzales na may natunugan silang maitim na balak. Isasabay daw sa funeral march habang nagiinit pa ang mga supporter ni The King ang balak na tanggalin sa pwesto si Pangulong Arroyo. Dahil dito nagpatawag ng security meeting ang Pangulo na tumagal hanggang kaninang alas 6 ng umaga. Nagsimula na ang funeral march nang matanggap ng GMA News ang statement mula sa palasyo sa pamamagitan ni Secretary Gonzales. Babala ito sa mga may balak na masama. But I must make a fair warning that when our democracy is threatened, it is the right and duty of government to uphold law and justice and protect the people. The defense of the state is the prime duty of government
We shall not allow riots or seditious acts to rule the streets. The authorities shall act in accordance to their sworn duty. Pasado 1:00 ng umaga kanina, 6 na 6x6 truck na puno ng mga sundalong naka-full battle gear ang pumasok sa North Luzon Expressway. Sa Maynila ang punta nila. Ayon sa AFP, normal troop movement lang daw ito at walang dapat ikabahala. Kasunod nito, dinagdagan pa ang puwersa sa paligid ng Malacanang. Naka-full battle gear ang mga pulis. Mayroong SWAT, sniper at mga miyembro ng bomb squad. Ang ilan naka-gas mask pa. Hindi rin basta-bastang makakapasok sa Malacanang sakaling may magtangka. Pagpasok pa lang kasi sa JP Laurel Street, 2 hanay na ng barbed wire ang nakaharang. Papalapit sa gate ng Malacanang, nakaharang na rin ang ilang container van na nagsulputan kahapon. Makaakyat man ang sino man sa mga container van na ito, sa barbed wire din siya babagsak. Pagdating sa gate, ang lahat ng papasok na sasakyan ay ini-inspeksyon. Ganito rin kahigpit ang seguridad sa May Menjola. Pero ayon sa WPD, normal security measure lang ito. Nagpamisa pa nga ang WPD para sa isang mapayapang Pasko. Ito yung part of our contingency plan para sa maintenance of peace and order. And of course, to protect this area wherein this is the seat of the national government. Ang loob naman ng Malacanang tila ghost town. Halos walang tao at sasakyan sa kalye. Ang Kalayaan Gate na laging bukas, ngayon isinara. Pinaglakad ang lahat ng papasok. Ang ilang empleyado napilitang dumaan sa Malacanang Park at tumawid ng Pasig River sakay ng barge. Pero si Pangulong Arroyo pilit ipinakitang di siya apektado sa mga banta sa kanyang pwesto. Matapos makipaglibing kay Casey de Venecia, binisita pa ng Pangulo ang ilang biktima ng mga nagdaang kalamidad. Palabas ng Malacanang ang Pangulo nang hintuan nito ang mga sundalo at pulis na nagbantay sa Malacanang para pasalamatan. Ako si Tina Panganiban Perez, nakatutok 24 oras. Sa mga pelikula po ni Fernando Po Jr., kadalasang may kasama siyang kabayo. Hanggang sa kanyang libing, may papel din pong ginampanan ang kabayo. Nakatutok si Jay Tarok. Bigyan po natin ng respeto sa pamagitan ng malinis na daan. Pari po ba yun? Matapos ang huling misa para kay FPJ, mabilis na ayos ang pila ng mga lalahok sa kanyang funeral march. Pero hindi agad lumakad ang marsya habang hinihintay na magliwanag. Ngunit nang tumulak na, makailang ulit itong naantala dahil umano'y hindi magandang kondisyon ng kabayong magdadala kay FPJ sa kanyang huling hantungan. Madalas naman daw gamitin si Tisoy sa paghatak ng mga kasket ng Arlington, pero matamlay ang kabayo sa pagkakataong ito. Nasa likuran ko po, ilang hakbang lang po ang kasket ni FPJ. At sa mga oras na ito mukhang nagkakaroon po ng problema. Ang kabayo mukhang hindi na kayang hatakin yung kasket. Boyet, mukhang medyo nahihirapan yung kabayo. Nahihirapan yung kabayo? Oo, nahihirapan na. Dapat medyo alagaan ng konti sa tubig. Sa puntong ito, mahigit 15 beses nang humihinto ang funeral march pansamantala dahil nanginginig ang laman ni Tisoy at para bang ayaw na nitong tapusin ang funeral march. Pero panay naman ang pagbibigay ng animoy moral support ni na Boyet de Leon at Tirso Cruz III. Maliban sa pagbabasa ng kanyang katawan, pinainom din si Tisoy ng soft drinks. Muling umaabante si Tisoy sa tuwing papainumin ito ng tubig, lalo na kapag may naiinom itong matamis na inumin. Nang makaabot ang funeral march sa kahabaan ng Dimasalang sa may bandang Dangwa Bus Terminal, muli naman itong huminto. Pinakain naman si Tisoy ng isang plastic na asukal para raw ganahan na ng kaunti at muli namang umabante si Tisoy. Nang maabot na namin ang Dimasalang Bridge, kinaharap ni Tisoy ang tila ba pinakamatinding pagsubok sa kanyang paglalakbay. Para makabuelo si Tisoy, pinauna muna ang mga tao ng ilang metro. Pataas kasi ang daan at mahihirapan itong humatak ng kasket ni FPJ. Para makausad ang kasket at para na rin hindi mahirapan si Tisoy, tumulong na rin ang mga FPJ supporters sa paghatak ng kasket nito. Panay naman ang cheer ng mga taong nanonood. Nang malampasan ni Tisoy ang Dimasalang Bridge, laking tuwa ng mga kaibigan ni FPJ. Sa puntong ito, rumesbak na ang kabayo ni Daking na si Bonus. Si Bonus ang madalas gamitin ni FPJ sa kanyang malalaking pelikula tulad ng Asidillo at Panday. Nauna na si Bonus na animoy ine-escortan at dinadamayan si Tisoy. Ilang minuto lamang ay narating na namin ang Manila North Cemetery. Matapos ang funeral march, agad na isinakay si Tisoy sa sasakyan at dali-daling itinakbo para pakainin. Ayon sa caretaker nito na si Albert, maayos naman ang kalusugan ni Tisoy.
Pero hindi kaya nakikiramay lang si Tisoy sa pagkawala ni FPJ na mahilig din sa mga kabayo. Jay Taruk, nakatutok 24 oras. Susunod, ilang cable subscriber umaangal na hindi raw nila natutukan ang libing ni FPJ dahil nasira ang signal. Ang huling paalam ng mga bituin sa kinikilala nilang hari. Tutukan ang lahat ng yan dito sa 24 oras. Chika Minute! Simula na po ang Chika Minute. Narito po si Pia Guanyo. Pia? Salamat, Mike. Masakit para sa mga taga-showbiz ang pagpanaw ng nag-iisang hari ng pelikula. Kaya sa kanilang huling pamamaalam, naging madamdamin ang bawat tagpo. Yan ang report ni Lars Santiago. Hindi madaling magpaalam sa isang hari. Kitang-kita ito sa mukha ng mga bituing nakipaglibing sa hari ng pelikulang Pilipino. Karamihan sa kanila, hindi napigilang paluha. Ang iba namang taga-showbiz, bagamat sumama sa funeral march, ay hindi na bumaba sa North Cemetery nang makitang nagkakagulo ang napakaraming tao. Sa huling gabi ng burol pa lang kagabi, sunod-sunod na ang pagdadatingan ng mga artista. Dumiretso sa burol si Boots Anson Roa mula sa premiere night ng Mano Po 3. Halos hindi makalakad sina Dolphy at Jasha Padilla nang pagkaguluhan sila ng mga taga-media. Nakatawag ng pansin si Joko Diaz. Dumating sina Epi at Boy Tukizon. Naroon din ang mag-amang Matt at Krista Ranillo. Si Rudy Fernandez, dumating kasama si Jingoy Estrada. Kasama sila sa convoy ni dating Pangulong Erap. Para sa mga artista, hindi lamang isang higanting bituin ang nawala, kundi isang artistang tinitingala, iginagalang at hinahangaan. Isang tunay na huwaran, isang hari ang kanilang inihatid sa huling hantungan. Ngayong nailibing na si FPJ, isang makulay at makinang nakabanata sa kasaysayan ng showbiz ang nagwakas. Tulad nung nararamdaman nila siyempre, yung pagmamahal at sa pagkawala ni FPJ, lahat talagang nasaktan na nawala. At nalulungkot sa pagkawala ng mahal na idolo at kaibigan. My blood pressure is really bad, no? But sasama ako sa libing. Ililibing ang pangalawang ama ko. So, I'm sorry. I don't want to be emotional anymore. I'm so sorry. I'm so sorry. Lars Santiago, updated sa Showbiz Happenings. Mamaya, abangan nyo naman ang mga nangyari kagabi sa premiere night ng Mano Po 3. Tutok lang kayo. Balik sa'yo, Mike. Maraming salamat, Pia. Marami rin po sa mga fans ni FPJ ang naglamay na lang sa harap ng kanilang telebisyon imbis na makipaglibing. Pero may reklamo po ang ilang mga subscribers sa cable. Nakatutok si Mitch Cruz. Di man sila nakasama sa paghatid sa labi ni FPJ, marami namang fans ang nagpuyat kaninang madaling araw. Matutukan lamang sa telebisyon ang mga pinakahuling pangyayari sa makasaysayang funeral march. Dito sa Barangay 648 sa Maynila, alas 4 na ng umaga, pero inabutan naming gising na gising ang mga residente. Kumpulan sa telebisyon, sabay inom ng kape panlaban sa antok. Kanina pa namin pinapanood yan nung alas 8 eh. Tina kami natulog eh. Kahit hindi kami nakapunta, at least nakikita namin sa TV yung pagkakalibing kay FPJ. Ang Plaza Miranda naman sa Quiapo, nagmistulang sinehan. Pinalabas kasi sa Mercury Electronic Billboard ang live coverage ng GMA7 ng libing ni FPJ. Kaya naman ang mga sidewalk vendor at mga papasok ng trabaho talagang napapahinto para manood. Kanya-kanyang hanap ng pwesto, feel at home at enjoy na enjoy sa panonood. Kinikilabutan ako. Kahit dito na lang sa Quiapo, okay na rin, nakikita ko na rin siya. Pero di pala lahat ay pinalad na mapanood ang libing ni FPJ sa telebisyon. Visit na visit ang ilang residente ng Quezon City. Nasira raw kasi ang signal ng cable nila kahapon at nang bumalik ang signal ay malabo na ito. Kahapon Bihol Day talaga wala. Tapos kaninang mga 3 o'clock nagkaroon sila pero blurred na blurred talaga eh. Hindi talaga malinaw. Paliwanag naman ng Sky Cable, may naputol daw na wire kahapon sa Libis, kaya apektado ang kanilang mga subscribers sa Quezon City. Pero naibalik na raw sa normal ang reception kaninang umaga. Ako si Mitch Cruz, nakatutok, 24 oras. Dahil po sa sobrang siksik kang kaninang umaga, ay hindi na nakapasok sa loob ng Manila North Cemetery ang ilan sa mga taga-suporta ni FPJ.
Yung iba naman po ay sadyang hinarang. Nakatutok si PR Kangel. Ang grupo ni Attorney Ellie Pamatong ay isa sa mga unang nagabang sa funeral convoy ni FPJ. Naglakad din sila tulad ng iba at balak nilang makilibing hanggang sa North Cemetery. Pero tulad ng marami, di sila pinalad na makapasok. Sa may dimasalang palang kasi, hinarang na sila ni na dating Senador Tito Soto at Senador Jinggoy Estrada. May daladalang mga American flag ang grupo ni Pamatong at dito nagustuhan ni na Soto at Estrada. Umalma tuloy si Pamatong. Ayaw ko yung ginawa ni Soto na naging anti-American siya at saka pinahiyan yung mga tao ko. Na-insulto kayo, sir? Na-insulto ako. Tulad ni Pamatong, maraming iba pa ang naghanda sa araw na ito para makasama si FPJ hanggang sa mga huling sandali. Pero di rin sila nakapasok kaya sa video wall ng GMA sa gate ng Manila North Cemetery na lang nila napanood ang buong pangyayari. Si Brother Eddie Villanueva pinalad na makapasok na sa sementeryo pero lumabas din bago na ilibing si The King. Si Mang Jeffrey Capuan at ang kanyang pamilya di na nakayanang makipagsiksikan sa loob ng North Cemetery. Maghintay kami sana kaso lang maipit yung bata. Doon sa maraming tao. Nakakaawa yung bata. Hindi man nakapasok sa loob ng sementeryo para makilibing kay The King. Kontento na rin kahit papano ang mga narito sa labas dahil nakita na rin daw nila ang kanilang iniidolo sa huling pagkakataon. Ako si PR Kangel, nakatutok 24 oras. Abangan ang mga pagkakapareho sa burol at libing ni FPJ at ng kanyang ama. Dating Pangulong Estrada tuloy na ang pagpunta sa Hong Kong bukas. Walang patid na pagtutok dito sa 24 oras. Ilang oras po matapos ang burol ni FPJ sa simbahan ng Santo Domingo, nagkaroon naman po ng pagdiriwang ng panibagong buhay. 3 magkakasintahan po ang ikinasal. Nakatutok si Ruth Cabal. Mahigit 1 linggo ring nabalot ng pagdadalamhati at pananaghoy ang Santo Domingo Church. Paglabas ng karwahe ni FPJ, kalat ang iniwan sa simbahan. Agad itong nilinis sa tulong na rin ng ibang supporter ni The King. Kailangang bilisan dahil ganap na alas 9 ng umaga. Selebrasyon para kina Jojo at Myra, isa sa 3 magkasintahang ikinasal ngayon sa Santo Domingo. Ayon kay Jojo, natakot sila dahil baka magtagal pa ang burol ni FPJ. Parehong teacher sa San Jose Elementary School sina Jojo at Myra. Dito sila nagkakilala. 3 taon daw nilang hinintay ang araw na ito. 6 na buwan din daw nilang pinaghandaan. Medyo natakot din kami dahil di namin alam kung paano mangyayari doon sa kasal. Pero nagpapasalamat po kami sa pamilya po kasi binigyan kami ng pagkakataon para matuloy ito. Kahapon may kinansilang kasal. 2 ang nakaschedule pero 1 lang ang natuloy. Ayon sa isang source sa Santo Domingo, humanap na lang ng ibang simbahan ang ikakasal dahil nga nakaburol pa si FPJ. Ang bagong Mrs. Calma di naniniwala na hudyat ng kamalasan ang muntik ng maudlot nilang kasal. After this, a new life, a new beginning for both of us. It's a blessing. Ako, si Ruth Cabal, nakatutok 24 oras. Tumirik na naman po ang isa sa mga tren ng MRT bandang alas 4:30 kaninang hapon habang nasa pagitan ng Buendia at Ayala Station. Ayon po sa pamunuan ng MRT, nagkaproblema sa supply ng kuryente ng tren. Wala namang nasaktan pero halos 40 minutong naantala ang biyahe. Si Mel Tiangco, ang inyong kapusong totoo. At nagpa-Christmas party po mga kapuso ang Gotong Foundation, Ever Gotesco Mall at GMA Kapuso Foundation para sa mga batang may cancer. Sila po ang kabilang sa mga beneficiary ng proyekto nating Gifts for a Cause. Nakakaaliw na palabas. Halos ang lahat nakatutok dito. Panandali ang nakalimutan ang sakit na kanilang kinakalaban. Ang makita silang masaya at nakangiti. Lubos na ligaya para sa aming mga kapuso nila. Kaya ngayong Pasko, ang tanging hiling nila. Gumaling na po ako. Gusto ko po maglaro at maging katulad ng ibang bata. Yung patuloy na gumaling siya saka yung diretsong gamutan. Sama-sama nating idadalangin at aabutin.
Naway, samahan niyo rin po kaming bigyan sila ng pag-asa at isang bagong umaga. Mga kapuso, nasa ika-7 taon na po tayo ngayon sa proyektong Gifts for a Cause na bahagi po ng Give a Gift Christmas Project ng GMA Kapuso Foundation. Para po sa inyo dyan ang mga nais tumulong sa mga batang may cancer, maaari po kayong magsadya sa tanggapan ng GMA Kapuso Foundation o pwede kayong tumawag sa telepono 928-7021. Inuulit ko po, 928-7021, local 9902 o sa 928-4299. Susunod, mga tagahanga ni FPJ nagpaalam sa huling pagkakataon sa kanilang idolo. Toll holiday, idineklara ng PNCC. Tuloy ang pagtutok dito sa 24 oras. Mga kapuso, tila na ulit daw ang kasaysayan ng pagluluksa noon para kay Fernando Poe Sr. sa burol at libing ngayon naman ng anak niyang si FPJ. Nakatutok si Mark Salazar. Ganito rin ang eksena, 53 taon na ang nakalilipas. Pinilahan at dinumog rin ang burol at libing ni Fernando Poe Sr. ang ama ni FPJ. Magkaibang panahon pero parehong pinanghinayangan ang pagpanaw ng mag-ama. Pero hindi lang daw sa huling hantungan nagkatulad ang kasaysayan ng mag-amang Fernando Poe. Sikat din ba yung senior? Oo, sikat din ang senior. Marami rin siyang magagandang pelikula. Superstar din siya nung panahon niya. Producer din. Punong-puno ng kwento ang mga lumang litrato ni Freddy Aban. Pamana raw ito sa kanya ng yumaong tiyuhin na paboritong cinematographer ni Fernando Poe Sr. noon. Sabi raw ng kanyang tiyo, kuhang-kuha ni FPJ ang ugali ng ama. Hindi lang como artista, superstar, ano? Ibang klase, mabait. At hindi nakakalimot. Hindi niya talaga nalilimutan ang Tatay Miji, diba? Uncle ko na yung bahay namin. Nandun lahat talaga, kahit hindi kami nagkikita. Nang parehong pumanaw ang kanyang tiyo at si Fernando Poe Sr., ipinagpatuloy nila ni FPJ ang magandang samahan. Naging official photographer siya ng Tito Ronnie niya kung tawagin. Saksi raw siya kung paano naungusan pa ni FPJ ang mga naabot ng ama. Nung mawala ang senior, marami talaga. Pero sa nakita ko ngayon, mas iba ang narating ni Tito Ronnie. Sayang nga lamang daw dahil hindi umabot sa Malacanang ang kanyang Tito Ronnie. Nang pumanaw si FPJ, hindi nakuhang dumalaw ni Freddy sa burol at hindi rin siya nakilibing. Habang pinapanood namin yung nangyayari, naiiyak na lang kami kasi ayoko makita siyang ganun. Habang pinapanood ni Freddy ang paglilibing kay FPJ sa tabi ng kanyang ama sa North Cemetery, para na rin daw siyang nakatapos sa pagbabasa ng isang magandang libro. Ang libro ng alamat ng mag-amang Fernando Poe. Ako si Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Marami pong mga tagahanga rin ang matyagang nagabang sa mga kalsada sa pagdaan ng mga labi ni FPJ. Gusto raw nilang ipakita ang kanilang pasasalamat sa taong nakatulong sa kanila. Nakatutok si Cara David. Madaling araw pa lang inabutan na namin ang mga tindera ng mga bulaklak sa Dangwa na naglalagas ng mga bulaklak. Ito raw ang isasaboy nila pagdaan ng karwahe dala ang mga labi ni FPJ sa Dimasalang Street. Taga rito rin sa Dimasalang ang florist ni na FPJ at Susan Roses. Kay Aling Siming Dumayan kumukuha ng bulaklak ang mag-asawa na ibinibigay sa mga kakilalang namatay. Kay Aling Siming rin nag-order ng bulaklak na ginamit sa paligid ng kabaong ni FPJ. Kanina nga naiyak ako nung nadaan dyan at kung ako namatay, hindi ko man nakita. Di pa rin nagbubukang liwayway nakabantay na sa tulay ng Dimasalang si Aling Hilda. Bumiyahe pa mula Baliwag, Bulacan. Die-hard FPJ fans daw sila ng kanyang ina. Di sila umabot sa Santo Domingo kaya dito na lang sila mamamaalam sa idolo. Kasi po talagang mahal namin si PJ PJ, mahal kita, mahal ka namin. Marami sa mga taga-Dimasalang hindi na nagsimbang gabi dahil sa pag-aabang kay FPJ. Pagputok ng liwanag, halos sakupin na ng mga tao ang buong tulay. Dito ko nakilala si Aling Leti, dating extra sa mga pelikula ni FPJ. Si Daking daw ang bida ng mga extra. Paano'y kahit maliliit lang ang role nila sa pelikula, lihitimong artista pa rin ang turing ni FPJ sa kanila. Sa bahay pa lang ako, naiiyak na ako. Siyempre, nakasama ko siya. Talagang minamahal niya ang mga extra sa pelikula.
Kaya nang dumaan ang karwahe ni FPJ, hindi napigilan ng marami ang mapaiyak. Gaano man kasi kataas ang kanilang idolo, abot kamay nila ang hari hanggang sa huling sandali. Ako po si Cara David, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, meron po tayong balita mula sa Estados Unidos. Sa Illinois, ipinanganak ang pinakamaliit na sanggol sa Amerika. Si Romaisa, na isinilang noong Setyembre, ay may timbang na umabot lamang sa mahigit 8 ounces. Ang kambal niyang si Hiba ay mas malaki po sa timbang na 1 pound 4 ounces. Inaasahan sa Pasko po isisilang ang kambal, pero napaaga po ito ng mahigit 2 buwan. Masaya naman ang nanay ng kambal dahil ayon sa mga doktor, makakauwi na sila sa buwan ng Enero. Meron po tayong isang magandang balita mga kapuso. Inihayag ng Philippine National Construction Corporation o PNCC na magkakaroon po ng tinatawag na toll holiday o yung pong hindi pagbabayad ng toll ng mga motorista sa Bispiras po, Disyembre 24 at sa araw ng Pasko at Bagong Taon po yan. Pareho pong North at South Luzon Expressway. Siniguro naman ng PNCC na patuloy ang pagbibigay nila ng serbisyo sa mga araw na deklaradong toll holiday. Susunod, matagumpay na premiere night ng Mano Po 3 inalay sa hari ng pelikulang Pilipino. Walang patid na pagtutok dito sa 24 oras. Hindi pa hotyak ang pag-alis ni dating Pangulong Joseph Estrada bukas patungong Hong Kong. Ayon kay Senador Jinggoy Estrada, hanggang sa ngayon hinihintay pa nila ang pagpayag ng Sandigang Bayan sa kanilang hiling. Pati si Sandigang Bayan Sheriff Ed Urrieta nagsabing wala pang formal na utos ang korte tungkol sa hiling ni Estrada. Sinampahan po ng kasong kriminal at katuwilian po ang kaso. Ilang opisyal po yan ng hupong sandatahang lakas ng Pilipinas. Ayon sa Ombudsman, dapat magpaliwanag ang dating chairman ng Bids, Negotiation and Awards Commission ng AFP na si Colonel Martin Bertudaso Jr. kaugnay ng halos 2 milyong pisong bidding scam. Sangkot din daw dyan ng 4 na iba pang opisyal na militar pero hindi pa sila mapangalanan. Pinayagan naman kasi nila ang kumpanyang Ron Vance Enterprises na sumali sa bidding gayong hindi ito rehistrado sa Department of Trade and Industry. Pati ang may-ari ng Ron Vance Enterprises na si Ronald Andres kinasuhan din. Chika Minute! Bagamat nagluluksa, itinuloy pa rin ng mga bumubuo ng Mano Po 3 ang premiere night nila kagabi. Alay daw nila ito sa alaala ni The King. Yan ang chika ni Nelson Canla. Kahit halos 4 na sulok ng showbiz ay nagluluksa sa pagkawala ni Fernando Po Jr. Tuloy ang buhay para sa mga artistang kalahok sa Metro Manila Film Festival. Sa bisperas ng libing ni The King, ginanap pa nga ang premiere night ng Mano Po 3. Nagluluksa ang lahat because of the death of Rani Po. But, you know, life goes on. And let's be positive, especially merong Metro Manila Film Festival na i-offer kami para sa mga tao. Hindi raw dapat ihinto ang mga paghahanda, lalo na kung para sa ikabubuti ng industriya. Masakit sa kalooban namin lahat. Pero siyempre, ito, minamahal namin itong industriyang to, dapat suportahan namin. Ngayong sila na lang ang naiiwan dito, dapat lalo daw nilang pagyamanin ang iniwan ni FPJ. Siguro naman yun ang gusto ni FPJ dahil pinaglaban niya talaga ang isang mas mabuting movie industry. Bilang producer, simula pa lang daw ito ng mas maraming magagandang pelikulang ilalabas ni Mother Lily. Alay niya sa yumaong kaibigan. Even now, he's very happy for us and I'm sure he's praying for us. Yeah. Ako si Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. At yan po ang latest showbiz news ngayon. Samahan niyo po uli ako bukas. Ako po inyong kapuso Pia Guanyo. Mike? Maraming salamat, Pia. Nagsimula na pong magpunta ng mga kababayan nating Muslim sa Mecca sa Saudi Arabia para sa pagdaraos po ng Hajj. Mahigit 300 Pilipinong Muslim ang lumipad kanina patungo doon sakay ng Saudia Airlines.
Makikisa sila sa mahigit 4 na milyong mananampalataya ng Islam mula sa iba't ibang panig ng mundo na magtitipon-tipon sa Mecca. Babalik sila sa Pilipinas sa huling linggo ng Enero. Ang expectation natin ngayon, mas marami ang nag-Hajj ngayon. Ang maabot yata tayo ng 3,500. Gaya po sa mga pelikula ni Fernando Po Jr., sari-saring eksena ang nangyari sa kanyang libing kanina. At lahat pong yan ay tinutukan ni Howie Severino. Nagsatabog ako ng bulaklak! Pulis! Ang durusa, hirap! Bro! Sinusumba ko kayo! Sumba ko! Lahi ka ng impacto! Umapaw ang emosyon sa huling oras ng burol ni FPJ. Almighty Father, thank you so much for bringing Rani into my life. Sa loob naman ng Santo Domingo Church, dignidad ang ipinakita ng byuda ng idolo. Ito na ang huling sandali ng katahimikan sa simbahan. FPJ! FPJ! Ito na ang huling rally ni FPJ! Nang ilabas ang kabaong ni FPJ, kasunod na bulusok ang mga tao. Pinasok na yun. Lahat mga tao sa loob ng simbahan. Pumipilit na sabay-sabas ngayon para makasabay dun sa kabaong ni FPJ. Kahit may banta ng karahasan, halos walang pulis. Puro mga fans ni FPJ ang nagsilbing security. Sa dami ng mga matatandang napagitna sa gulo, tulad ni Lola Segundita na galing pang Cotabato. Sa lubong, kala ko. Itinulak pa naman ako. Inupakan ang paa ko. Mama, madadala ka talaga. Ang paa ko naman, ang laki ng sapatos mo eh. Tiniis niya mag-bus mula Mindanao, makita lang ang kanyang idolo. Cotabato, Davao. Dire-diretso na yan. Oo, dyan ako bumaba sa Cubao. Sa labas! Bumitaw ka! Bumibigat! Nabibigat na kami! Bumitaw ka! Magkatakot, ang tapang-tapang yung mga hawi. Sabi ko hanggat buhay ako, pupunta ako, silip man lang. Sa layo ng binyahe ni Lola makarating lang dito, baliwala na ang ilang kilometrong marcha papuntang sementeryo. Ano yung naging pakiramdam nyo? Nakita nyo siya? Talagang masaya. Parang, sabi ko natulog ko, ang gwapo talaga eh. Sa wakas, masaya nang makakauwi si Lola Dita. Pero para sa iba, itutuloy pa rin daw ang taban ni FPJ. Ako po si Howie Severino, nakatutok 24 oras. At yan po mga balitang aming tinutukan sa nakalipas na 24 oras. Marami pong salamat sa inyong pagtitiwala. Kahit anuman po ang balita, kahit anuman po ang mangyari, 3 araw na lang po, Pasko na. Kaakibat si Mel Tiangco at si Pia Guanyo. Ako po ang inyong kapuso Mike Enriquez at ito po ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, nakatutok kami 24 oras. Mawalang galang ho sa inyo. Bakit? May kailangan ka ba? Wala nang ibang ligaya pa sa buhay. Ang daigdig mo'y ikaw, kailan pa man. Sana'y iyong dinggin ang daigdig ko'y ikaw, buhay kong madilim,
ikaw lang ang ilaw. Noong una pa ay aking nabatid na ang sulyak mo ay mayroong pag-ibig. Habang naniningin, lalong nagmamahal. Ako po si Fernando po Jr. Ang puso ko Nalalaho sa pagpapulong. Ibang Ako ang pagkatao ko simple-simple lang naman. Makatulong lang naman kay Ken. ang daigdig ko'y ikaw. Kailan Huwag kang magtataka, ang daigdig ko'y ikaw. Maraming salamat po At sa pagdalo ninyo dito at sa pakikiramay na ginagawa ninyo. Wala na po si Panday. wala nang ibang ligaya